Dua. Dua, Jai. Bakal. Maiwan po ako, kamo. Iwan. Maiwan po ang kulit. Hey! Maiwan po ang kulit. Hello everyone, kumusta po tayong lahat? Bali ngayon lang ulit tayo makakapag-upload at makakapag-edit ng ating vlog at update tayo dito sa alaga nating seho dito na panibago dito sa farm. Ang video ito ay captured noong March 21, 2024 at ngayon ko lamang po ito ginagawang i-edit. Ang araw na po natin ngayon ay March 23, 24. Bakit ko nga po ba ini-explain yung date? Dahil may connection po ang video ginagawa ko ngayon sa date na na-captured ang video ito. Dahil nais kong makita ninyo ang outcome ng pagpapakain natin ng laklak at may halong feeds dito sa alaga nating seho. Ito ang gamit nating laklak at sinadya kong i-close up para makita ninyo kung ano nga ba yung sinasabi kong laklak sa aking mga video. Ito naman ang gamit naming feeds. Ang feeds na ito ay yung mga pinapakain sa mga manok na naka-poultry. Pinaghahalo lamang namin ito bago ibigay sa ating mga alagang seho. Nilipat na nga pala namin sila ng kulungan dahil crowded na sila sa maliit na portion ng ating housing. Masikip na sa kanila yung maliit na portion na pinaglagyan natin sa kanila at naiinitan na sila kaya nilipat na po namin dito sa part na ito. Kung bakit natin nilipat ay mayroon din po kaming dahilan at ipapaliwanag ko sa video nito yung pinakadahilan kung bakit po natin sila nilipat. Nais kong simulan ng pagkukwento sa inyo nung nag-umpisa kaming magpakain ng laklak dito sa mga sehong ito. Nag-umpisa kaming magbigay ng laklak March 11, 2024 sa mga sehong ito na may halo pa ring feeds at ang ginagawa namin daily ay open feeding. Kada mauubos ang pagkain nila ay naglalagay agad ako ng pagkain during daytime dahil ako ang natitira at nagiging bantay ng mga sehong ito araw-araw. Makalipas ng 7 araw na ganon, ang pinaka-daily routine na ginagawa ko, ang open feeding na pagpapakain dito sa mga alaga naming seho ay may napuna kami noong March 17, 2024 na pagbabago dito sa mga alaga nating itik. At doon na namin napuna na maliit, masikip na ang kanilang kulungan at mainit na rin sa kanila dahil siksikan na sila. Dahil ang ating mga alagang seho nung March 17, 2024 ay matataba na po sila. Masyado dahil sa pagbibigay natin ng laklak at may halong feeds ng open feeding. At dito naranasan namin yung mamatayan ng primera sa mga alaga nating itik. Kaya nag-decide kami na ilipat na sila dito sa labas at ang pagbibigay ng laklak sa ating mga alagang itik ay kailangan naka-open water po siya. Kaya maging aral nawa ito sa inyo kung halimbawa man na nais niyo magpakain ng laklak, maigi po na may sapat na water consumption ang paglalagyan natin ng ating alagang seho para hindi po tayo malagasan katulad namin. Nakakapanghinayang pero kailangan nating tanggapin. At makalipas ng 4 na araw mula nung inilipat natin sila, ito ay March 21 nakuha, 2024 ay ito na sila ngayon. Mas lumobo pa ang ating mga alagang itik at mas lumaki pa sila dahil nakakakilos, lumuwag yung kanilang kulungan. At makikita natin na yung outcome ng pagpapakain ng laklak at mixed feeding ng feeds ay maganda rin siya sa ating mga alagang seho. Ang napaubos na nating kavan ng feeds dito sa mga alaga nating seho ay 42 sacks na po kakabsat, plus yung laklak estimated ko po umaabot na siya ng 2
tads. At ang bili po namin sa bawat kilo nito ay 6 pesos per kilo. Ngayon po, kung medyo puzzle kayo, up to now ay nakakulong pa rin ang aming mga alagang seho, ay nag-compute kasi kami kakabsat ng bayad ng barangay at pasahod sa employee na magpapastol ng itik ay pupunta rin po sa pagkain ng ating mga alagang seho. At nakahanap tayo ng alternative feeding na hindi na natin sila ipapastol ng maaga sa bukid. Malaking tulong na nalaman namin ang laklak na pwedeng ipakain sa ating mga alagang seho. Una sa lahat, napakaginhawa po niya dahil ang mga malilit na seho ay napakahirap pastulin kakabsat. Kailangan mong tumakbo at kailangan maliksi ka sa bukid para mantabayanan mo ang kanilang pagtakbo at hindi kaya ng isa o dalawa sa ganitong karami ng seho. Ang total heads pala nito kakabsat na nilabas namin ay 3,900 na babae. Ngunit mayroon din naman po tayong mortality sa mga seho na to. Ibinabahagi ko ang vlog na ito kakabsat para magkaroon kayo ng panibagong ideas na pwede nating gamiting alternative feeding sa ating mga alagang itik at kung paano nga ba ang proper na pagpapakain nito. Kailangan kakabsat ay sapat na water consumption. Kung maaari, running water ang paglalagyan natin ng seho para hindi sila mabulunan. Maraming tubig ang kailangan ng seho kapag gumagamit tayo ng laklak kakabsat. Kaya ito yung paraan namin para hindi sila mabulunan. Ayan, sa bukid ay naglagay si tatay ko ng tambak sa pilapil para patubigan yung portion na yan at mayroon pang tubig sa ilalim, sa silong po. At yan ay sapat na every time po ay naglalagay kami ng tubig dyan. Hindi po namin hinahayaan na matuyo. Nawa makatulong din ang video ito sa inyong pag-aalaga in the future o sa inyong pag-aalaga ngayon. Maaari din natin gamitin ang laklak maski sa mga malalaking itik na alaga natin sa panahon ng kagipitan ng pastulan ay maganda itong pang-alternative feeding sa ating mga alagang itik. Nga pala, additional information sa paghahanap ng laklak. Nagiging mura lamang po ang laklak during harvest season ng mais at kapag natapos na ang harvest season ng mais ay mabibili na natin ang laklak ng for 10 pesos, 15 pesos per kilo kasi yun po yung talagang naranasan namin during the month of December, January, and February. When kakabsat na bayag kami nga nagpakaan itilaklak, agi karakan tayo nga RTL ta talaga nga awanti mapasturan. Kethan mimot kayat nga matayan ken kumutong launay digijay nga itik ta dakel iti nagastos min dayjay nga taraken min ket ororayon mi pay nga aday ti sumambay nga buyer tayo. As of now ay pinapastol pa rin siya ng aking kapatid, subalit medyo matatagalan na rin siguro na makakapag-update muli ako dahil ang huling update natin doon ay naghahanap na ako ng buyer sa ating RTL na itik. At very soon ay ilalabas na rin namin itong aming seho at itatabi doon sa alaga naming RTL dahil hindi namin pwedeng paghiwalayin at kulang po kami ng employee. Ayun, so muli nagpapasalamat ako sa inyong panunood at pagsuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel ay inaanyayahan ko kayo na i-like, share, and subscribe na rin para maging updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat muli and ingat po tayo palagi. Bye!